Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, tayo po ay magpapasimula na sa ating worship service this morning. So I request everyone to stand and sing with us our opening song to give glory and honor para po sa ating Panginoon. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, and never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the
to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at sa ating pong panimula ng ating gawain para sa ating Panginoon ay atin muna pong pakinggan ang sinasabi sa Romans 12. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong mga pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, muli po maraming salamat sa umagang ito, sa buhay, sa kalakasan na binigay niyo po sa amin, at sa pagkakataon, Panginoon, na muli ka naming purihin, sambahin sa Espiritu sa katotohanan. Nawa ang bawat isa po sa amin, Lord, na maging karapat-dapat, Panginoon. Patuloy niyo po kaming patawarin sa aming mga kasalanan. At patuloy, Lord, na kami po ay maging isang karapat-dapat sa umagang ito upang sambahin ka at purihin ka. And sa buong pananambahan po namin, ingatan niyo po kami, Panginoon. Kayo po yung patuloy na gumabay at mapupurihan sa umaga pong ito. Salamat, Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa po muling mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning po. Good morning po. Amen. Pwede po muna nating palakpakan ang ating Panginoon, for the Lord is good once again to all of us to be here sa kanyang bahay, sambahan para papurihan, makinig ng kanyang salita at pasalamatan ng ating Panginoon. And it is the last Sunday of August, no? At alam ko po, sa bawat araw naman po ng buhay natin, we all have many things to be thankful and to be grateful sa ating Panginoon. Amen po? Amen. And in the past month, ay alam ko po, sobra-sobra, overflowing yung blessings ng ating Panginoon from the things we receive, sa ating naririnig, and sa lahat na naranasan natin. May it be good or bad, alam ko po tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen po? And this time, this is another privilege for us to give thanks and glorify our Lord God. And ready na po ba tayo magpasalamat sa ating Panginoon? Ay, parang hindi pa po. Ready na po ba tayo magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon?
Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. And let's be thankful to our Lord. Let's all rejoice in the Lord. And always, always rejoice. Dahil yung awitin natin, sabi po dyan, again we all say rejoice. For the Lord is good all the time to all of us. Kaya He deserves to be praised. Let's sing the songs of praises to glorify and give thanks to our Lord. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. So come and bless the Lord and draw near to Him. Come bless the Lord, come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord and bless His name, His holy name, declaring He is good. Come bless the Lord, come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord and bless His name, His holy name, declaring He is good. Oh, that a man would praise Him. Oh, that a man would praise Him. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Come bless the Lord. Come bless the Lord, come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord and bless His name, His holy name, declaring He is good. Oh, that a man would praise Him. Oh, that a man would praise Him. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. We all shout it out, so we all band that praise Him all together. Oh, that a man would praise His name, would praise His name to the ends of the earth. Oh, that a man would praise His name, would praise His name to the ends of the earth. Oh, that a man would praise His name, would praise His name to the ends of the earth. Oh, that a man would praise His name, and again I say, oh, that a man would praise His name, would praise His name to the ends of the earth. Oh, that a man would praise His name, would praise His name to the ends of the earth. Oh, that a man would praise His name, would praise His name to the ends of the earth. Oh, that a man would praise His name, and again I say, 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 rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, you'll say rejoice, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, sing it loud, rejoice, rejoice.
Let us continue to sing to our Lord. Let's sing, Lord, you are good. Patuloy po tayong bumalakpak sa ating Panginoon and to sing it aloud, our gratefulness to Him. For the Lord is good all the time to all of us, mga kapatid. So sing hallelujah. We so worship Him with gladness and love. All together. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endure it forever. People from every nation and tongue, from generations to generations, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Sing this again, louder to our Lord. Lord, you are good. All together. Lord, you are good and your mercy endure it forever. We sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endure it forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Lord, we worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. And you are good. Sing, you are good all the time, Lord. And you are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good. Tuloy tayong pumalakpak sa ating Panginoon. For He is really good to all of us, and His mercy really endured forever. Can we sing it loud, church? Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Can we all make it loud and declare it? Lord, you are good and your mercy endure it forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endure it forever. We sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endure it forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Lord, we worship you. Sing hallelujah. Worship you for who you are. Sing this loud, church, all together. Sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
po sa ating Panginoon. Hallelujah. We all worship our God who is really good, who is really deserving to be praised, and who is really deserving to give all the glory, mga kapatid. Amen po? And alam niyo po, we are just so blessed to have this God who is really loving, righteous, trustworthy, and all the things na maganda nating pwedeng sabihin ay talaga naman nasa Kanya. And we are also blessed to be built in a church where we all praise the God who is good, the God who is great, and the God who is very giving. That up until now, we all believe that it's only because of Him we are living right now. We are strong. We are blessed. We are filled with all His goodness. And it's only because of our Lord God. Amen po? Kaya as we sing this song, Cornerstone, let's be grateful to our God who is our cornerstone, to who we are built on. We were made strong even in the storm, anumang panahon, the struggles, mga problema pinagdaraanan natin. Feel blessed because we have this God, the God of everything, the Lord of Lords, the King of Kings. Kaya as we sing this song, put our hearts, let's all shout to the Lord our gratefulness, our thankfulness to all the things He has done to us. Let's sing this song to give glory once again, to give honor sa ating Panginoon. We sing, my hope is built. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. We sing it again. My hope is built. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love, and through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace, on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love, and through the storm, He
the Savior's love and truth has told. He is Lord, Lord of all. Shall come with trumpet sound. Oh, may I then in him be found, just in his righteousness alone, faultless and before. Can we all sing it again? When he shall come with trumpet sound, all together. When he shall come with trumpet sound, oh, may I then in him be found, just in his righteousness alone, faultless and before the throne. Savior's love and truth has told. He is Lord, Lord of all. Praise the Lord, praise the Lord. Cornerstone, weak made strong in the Savior's love and truth has told. He is Lord, Lord of all. Yes, Lord, we thank you, Lord, for all the things you've done to us, Panginoon. Salamat po for all the goodness, for your sacrifice, and for the salvation you have for us, Lord God. You really deserve all these praises, all our rejoices, the glory, Lord God. You're the only one who deserve all and worthy of this, Panginoon. Maraming salamat po for the love, hope, and joy you're always giving to us, Lord. And we offer you all these songs and praises to give glory and honor to you and to you only. This is all we pray and praise in the mighty name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Everybody say, Amen and Amen. Bigyan po natin ng mas malakas na palakpak ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Meron po bang mga sumakses dito kanina? Sumakses. Uso po yung word na yun ngayon. Meron po bang sumakses ngayon dito, mga kapatid? Nagtagumpay, naging maayos. Meron po? Kahapon, may mga sumakses po ba? Yan, nakatapos ng trabaho, yan, nakakuha ng sahod. Kasi ano na, di ba? Parang... tawag dito, sahuran na. Yan. Meron po ba mga sumakses dito? Tingnan nyo nga po yung katabi po ninyo. Yan po ba yung mukha ng sumakses? Yan po ba yung mukha ng nagtagumpay? Masaya? Ano? May kagalakan sa kanilang mga puso. Yan. Kasi po, sa mundong ginagalawan natin ngayon, people define
yung conquering, yung pong success. Kapag kasi sinasabi natin nanalo sila sa sports, nanalo sila sa mga, naka-achieve sila ng mga career achievements, milestones, mga na-overcome iba't ibang mga challenges sa buhay po nila. But sa salita ng ating Panginoon, meron pong ibang definition kapag po sinabi nating successful, nagtagumpay. And ito po yung pag-uusapan natin because yung ating pong series po ngayon, it's all about stronger in righteousness. Kailangan maging maayos po tayo sa ating pong katwiran. And last Sunday, pinag-usapan natin with Brother Gardy, yung future glory natin, that there is something for us na naghihintay, na napakaganda nating tatanggapin, kundi po yung langit na bayan. And it waits for us. Ano po, inaantay natin siya na dumating sa buhay po natin. And then we will all be, parang yung term natin ulit kanina, sasuccess din tayo sa mundong ito. Ano po? Kasi yung pag-uusapan po natin for this morning, it's all about righteousness conquers. Ang katwiran daw po ay ito po ang nagiging dahilan kung bakit po tayo magtatagumpay. Sa buhay na meron po tayo, bata, matanda, kabataan, young adult, ang gusto natin palagi sa buhay natin, magtagumpay. Magwagi, manalo, maging okay yung buhay po natin. Tama po. Lahat tayo ganun ang gusto nating maranasan. Ayaw natin maging talo, ayaw natin maging parang second lang tayo, third lang tayo. Gusto natin palagi sa buhay natin, successful. Gusto natin lagi, tayo yung mga nakakaangat, nagtatagumpay. Pero ang tanong po ngayon, ano bang klaseng conquering ang gusto ng Diyos sa isang mananampalataya? And sa atin mga kapatid, si Apostle Paul, yung ating pong passage for this morning, ay makukuha po natin at mababasa natin from Romans chapter 8. And Romans chapter 8 is very well known na passage because nandito po binanggit ni Pablo that we are more than conquerors. Kaya po there are 3 things na kaya po nating i-conquer na sa pamagitan po ng righteousness na meron po tayo. Kasi when we receive Jesus, babalikan lang po natin yung definition natin dati. Kapag natanggap na natin si Jesus, then magiging matuwid na po tayo. We are considered righteous, banal. Ano po sa harapan ng ating pong Panginoon. There are 3 things. Number 1, nandyan din po sa inyo pong program, ang righteousness natin, it conquers our circumstances. Yan. Iba't iba po tayo ng sitwasyon sa buhay po natin. Ano po, iba-iba tayo ng pinagdadaanan. Lahat tayo, meron pong mga bigat, meron mga struggles, meron po tayong iba't ibang level ng hirap, iba't ibang level ng pain, suffering sa buhay po natin. Pero sabi ng Panginoon, when it comes to righteousness, it can conquer yung circumstances na meron po tayo. Kaya nitong malampasan yung pong mga nararanasan natin. Basahin natin yung verse natin from Romans chapter 8 verse 28. Sabi po ay ganito, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Alam niyo po, ang ganda po nitong verse po na ito. Bakit po? Ito po lagi nating naririnig po sa pagka medyo may nangyayaring hindi maganda po sa atin, may mga kung ano-ano pong tayo nararanasan. Pero tingnan niyo po, let's examine this verse kasi ang ganda po niya mga kapatid. Sabi diyan, we know that in all things God works for good for those who love Him. I highlighted yung word na love Him, yung words na love Him kasi po minsan nagagamit tong verse na to kahit hindi mahal si Lord. Nagagamit na ibang mga tao na hindi magiging okay pa rin yung buhay ko. Pero ang sabi ng Bible verse po kasi natin, lahat daw po ay magiging ayos, magiging good. Kanino daw po? Sa mga taong nagmamahal kay Lord. Ang tanong, mahal po ba natin si Lord? Do we love God, mga kapatid? Kasi if we love God, then everything will work out for good. Kasi po, mahal natin ang Panginoon. Ano po bang example po nito? Ang example po nito, halimbawa, nakagawa po tayo ng bad decision. Ano po, mahal naman natin si Lord, but we are not perfect. We make mistakes, bad decisions in life. Ngayon, yung bad decision, makukuha natin yung consequence po nito, mararanasan po natin yung consequence. But the thing is, mga kapatid, kahit po nagkaroon tayo ng bad decision, and because we love God, God will work things out kahit na pangit po yung nararanasan po natin. Magugulat ka na magagamit pala ni Lord yung pong negativity na meron po tayo and He can turn things around.
from morning, yung nayo po ay umiiyak, tumatangis, kayang gawin yun ng Diyos into joy. From brokenness into whole again. Ganun po kumilos ang Diyos sa buhay po natin. Kaya nga po, if we love God, everything will work out just fine. Kahit po mahirap. Lahat po tayo may mga struggles. Lahat po tayo nasira na, naging broken na. Mukha po bang broken yung katabi niyo po ngayon? Broke? Di lang po financially. Ano po? Baka broken yan emotionally. Ano po? Kung ano man pong nararanasan niyang pagiging broken, baka gagamitin niya ng Panginoon para po tignan tayo, para pagandahin lalo yung testimony na meron po tayo. If you can remember yung mga pinagaling ng Panginoon sa gospel, sabi ng Panginoon doon na hinayaan niyang mangyaring magkasakit siya para mag-glorify si Lord kasi pag pinagaling siya, God will be glorified. So baka kaya tayo nakakaranas ng struggles in life kasi pag na-overcome natin yan, God will be glorified. Makikita natin that, marirealize natin na hindi pala natin kakayanin itong struggle, yung circumstances natin without God in our lives. Kaya mga kapatid sa atin, ang ganda pong reminder po nito na ang Diyos, mahal na mahal niya rin po tayo. Because you have been called according to His purpose. Tinawag tayo, may purpose si Lord sa atin. And tuloy po natin, sabi po dito, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. And those He justified, He also glorified. Alam niyo po, dito po, may mga nagtatanong po dito na meron ba talagang mga taong tinawag na talaga si Lord? Mga predestined na sila. Ano po? And yes, meron po mga ganong mga tao na talagang tinalaga si Lord kasi sovereign God nga si Lord eh. Pag po sinabi nating sovereign God si Lord, ibig sabihin po nun, He has the right to choose. He has the right to decide whatever He wants to do, mga kapatid. Hindi po tayo nandoon para pakialaman si Lord because siya po yung may-ari ng lahat eh. Tayo po, nilikha po tayo. So kung gusto ni Lord na tawagin si Brother Dave na ito yung gagawin niya, wala po tayong magagawa po doon. Just like John the Baptist, he was foretold na siya yung magpe-prepare ng way ng Panginoon. And it happened. Kay Judas, sabi po doon, may someone na magbe-betray kay Lord. And it happened. Ano po? They can't stop it kasi nga po ito po yung mga tinatawag nating predestined ng Panginoon na mangyari. Ito po yung mga sinabi ng Panginoon na magaganap sa hinaharap. Kaya po sa atin, although meron po mga taong predestined na sila, talagang parang tinalaga na sila para doon, it doesn't mean na parang wala na tayong free will. Meron kasi mga argument na sinasabi, ay may mga predestined na mga tao, so wala na tayong free will kasi tinalaga na pala ng Panginoon yan eh. No. There are only certain people. Kasi ginagamit yun ng Panginoon to be the foundation ng salita ng Panginoon. Kasi kung walang gagamitin si Lord, baka po lahat po tayo, hindi natin pipiliin si Lord. Baka wala po tayong magiging foundation. Kaya nga sabi po ng Panginoon, pinili niya yung 12 disciples to be the foundation ng message, ng gospel na pinipreach po natin sa oras po na ito. Kaya mga kapatid, sa atin po, yung righteousness na ito napakahalaga. Going back sa topic natin last Sunday, hindi natin mararanasan ng future glory not unless we become righteous sa harapan ng Panginoon. Hindi tayo po pwede makapasok sa langit hanggat hindi tayo nagiging righteous. And mangyayari lang po yun kapag tinanggap natin si Lord sa buhay po natin. E tandaan po natin, marami po tayong nararanasan ngayon. And bakit pa ba natin pipiliin maging righteous? Kasi di ba sa mga nararanasan po natin sa community natin, sa Pilipinas natin, parang bakit pa ako magiging tama? Eh kung yung nasa paligid ko naman, laging puro mali yung ginagawa. Laging nakaisip na po ba kayo ng ganon? Parang, ang unfair na ng mundo eh, magiging fair pa ba ako sa kanila? Eh ginagawa na nila ako ng masama. Ang bait-bait ko, pero parang lagi akong nade-disregard, lagi akong nakakawawa, laging hindi patas yung trato sa akin. Ba't pa ako magiging mabait sa kanila? Tandaan po natin mga kapatid, ang righteousness, it doesn't mean ang life ay magiging problem-free. Ano? Kapag sinabing matuwid ka na sa harapan ng Diyos, hindi ibig sabihin wala ka ng problema. It means no problem is wasted. Ano ibig sabihin po nito sa atin? Ibig sabihin lahat ng problema, hindi po yan sayang.
Minsan kasi akala natin, parang dami ko na naman problema, ito na naman. Mga kapatid, let's see to it that we have a different perspective kapag tayo po ay may problema. Kapag may problema tayo, ibig sabihin po niyan, there is something God is teaching us. Alam nyo nga po, ito po, nabanggit ko na po ito before, and hindi ko pala kung maaalala nyo po siya. Maganda po pag problema, ang lagi nating mindset, yes, magpapakilala na naman sa akin si Lord. Diba? Kapag may problema ka financially, sasabihin na naman natin na ang daming problema pero magpapakilala talaga si Lord sa'yo. Anong ipapakilala ni Lord sa'yo? That He provides everything. Kapag ka nandun ka sa mga may sakit ka, spiritually, physically, ma-excite tayo sa mga problema, bakit po? Magpapakilala si Lord sa'yo that He is the great healer. Na wala nang kaya magpagaling sa'yo bukod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, it's only a matter of perspective. How do you see life? How do you see the problems na kinakaharap po natin? Kaya mga kapatid, yung righteousness natin, yes, yung paligid natin magulo, makasalanan, lagi tayong kinakawawa, pero wag po natin wag tayo dun mag-focus. Ang focus natin, kung magkakaroon tayo ng problema, hindi ito masasayang. Meron akong matututuhan at lalago ako sa mga problema, sa mga struggles, sa mga challenges na nararanasan natin. Kasi tandaan po natin, lahat ng trial, lahat ng mga problema, it shapes us to be Christ-like. Kaya po tayo nagiging Christ-like ngayon kasi ang dami mo ng problemang naranasan. Tingnan nyo nga po yung katabi po ninyo. Mukha ba siya maraming problema? Mukha po. Pag marami ang problema, malapit na siyang maging kamukha ni Jesus. Kasi pag natapos niya na yon, magiging Christ-like na siya. Ano po? Pero syempre, hindi po physically. Yung Christ-likeness natin, inward, spiritually. Magiging katulad tayo ng ating pong Panginoon. Kaya if we have this righteousness, mga kapatid, we can conquer circumstances. Kung meron kang katwiran, malalampasan po natin yung different circumstances ng buhay natin. Hindi ka na matatakot tumarap sa mga problema. Kasi alam natin, malalampasan po natin ito. Kapag po sinabi natin kasing conquerors, malalampasan. Ma-overwhelm. Hindi ka lang basta nanalo, but ma-overwhelm mo yung mga kalaban na meron po tayo. And marami po tayong kalaban dito po sa mundo. Ano? Tao, bagay, sitwasyon. Ano? Ang dami nating kalaban. Pero sabi ng Panginoon, we are more than conquerors. And si Paul, niremind niya tayo dito sa passage po na ito, that even in suffering, even in loss, setbacks ng buhay natin, those are parts of God's sovereign plan for our ultimate good. Ano pong example nito? Si Jesus. Yung setbacks, loss, suffering ni Jesus, nagkaroon po ito ng ultimate good. Ano po yun? Salvation po para sa ating lahat. Binitray siya, tinanggihan siya ng mga taong pinili niya, dininay siya, sinaktan siya physically, pinahiya siya sa mga tao, pinatay siya. Lahat po yun, setbacks and loss. Pero ano pong ibig sabihin po nito? Because God has a better plan. At ano po yun? Amidst of those suffering, meron po palang salvation na naghihintay para sa atin. Kaya mga kapatid, ganun din po yung principle pagdating sa buhay natin. If you have setbacks, pagdating sa trabaho, if you have loss sa trabaho, sa family, sa school, meron kang suffering po ngayon, tandaan po natin, it is a part of God's sovereign plan. Na after that, you will experience the ultimate good na kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Kaya po, nahihirapan po ba kayo ngayon? Nahihirapan po kayo? Hirap ng buhay, ano? Kaya nga po, sabihin nyo nga po sa katabi mo, sasuccess ka din. Ayan. Ano? Dahil nating hirap sa buhay. Magugulat na lang po kayo, sumakses na kayo mga kapatid. Ma-overcome nyo na po yung mga nararanasan po natin. And sabi po rito, circumstances may break people without Christ, but righteousness in Christ conquers by turning trials into testimonies. Alam niyo po, this is a great reminder for us. Yung sitwasyon natin, it can break you. Tama po? Kaya tayong sirain ng mga sitwasyon natin eh. Magugulat ka na lang, umiiyak ka na lang bigla. Naranasan niyo po ba yun?
Yung parang hindi ka naman naiiyak pero biglang tumulo yung luha mo nang dadrive ka, naglalakad ka, napaiyak ka bigla. Kasi yun, parang ang bigat-bigat ng nararamdaman po natin eh. Pero sabi po ng Panginoon, yung trials na yan, challenges na yan, it can turn into testimonies. Na sooner or later, pupunta ka na dito sa harapan and then you will tell the people, our brothers and sisters in Christ, nahirapan ako, pero the Lord is good. Nandito ako ngayon, malakas, napagtagumpayan yung mga problemang ito. Kaya if you have trials, it is a nice opportunity to have better testimonies sa ating pong Panginoon. Kaya tandaan po natin, ang righteousness natin, it conquers yung circumstances na meron po tayo. Pangalawa, ang righteousness natin, it conquers our accusations. Ano pong pakaramdam kapag tayo po ay na-accuse, napagbibintangan, nasasabihan ng mga bagay na hindi naman talaga natin ginawa? Ano pong pakiramdam? Masaya po ba? Kapag napagbintangan ka sa bahay, basag yung pinggan, ikaw bumasag nito, no? Ikaw nakagawa nito, no? Masarap po ba pag napagbintangan ka? Hindi. O kapag na-accuse ka ng bagay na hindi mo naman ginawa, ang hirap, masakit, nagagalit po tayo. And tayo po, meron din pong mga accusation sa mga Kristiyano. And ito po yung i-conquer natin kapag tayo po ay may righteousness, may katwiran. Sabi po sa verse natin, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Yan. Pwede niyo po bang sabay-sabay basahin tong naka-highlight nating verse? 1, 2, 3, go. Ano po sagot natin yan? Kung si Lord ay para sa atin, meron bang makakalaban para sa atin? Meron po? Wala. Ano po? Kung kasama mo si Lord, meron bang makakatalo sa'yo? Wala. Kasi kapag nasa sa atin po yung Panginoong Diyos na meron po tayo, never po tayong matatalo ni numan. Never po tayong merong makakapigil po sa atin kasi kasama natin yung lumikha ng lahat ng langit at ng lupa. Mga kapatid, you have a greater backup. Meron kang greater na someone na nasa likod mo na sumusuporta sa atin. Ano po? Kaya mga kapatid sa atin, ang gandang reminder nitong Romans 8:31 that if God is for us, sino bang makakalaban sa atin? Ganito po ka-confident si Pablo. Si Pablo, alam natin yung buhay po niya, mahirap. Nangangaral po siya ng salita ng Diyos, pinipersecute siya, pero anong mindset niya? Kahit pinipersecute ako, kung para sa akin si Diyos, kung para sa akin ang Diyos, sino pong makakalaban para sa akin? Wala. Kaya ganun po yung mindset na meron po si Pablo. Verse 32, He who did not spare His Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Ang gustong sabihin dito ni Pablo, binigay na sa atin yung best and ultimate gift na po pwede nating tanggapin. How much more yung mga maliliit na bagay? Hindi ba yun kayang ibigay sa'yo ng Diyos? Kasi binigay na sa'yo yung lahat-lahat eh. Hindi ka ba bibigyan ng mga bagay ng Panginoon na mga maliliit na akala natin, hindi natin napapansin, life and everything. Mga kapatid sa atin po, ito po ay reminder sa atin. Kasi si Satan, kilala po siya bilang accuser. Kilala po si Satan bilang isang greatest accuser ng humankind. Kaya ang sabi po dito sa verse 33, who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Si Satan po kasi, mahilig po siyang magbalik ng nakaraan. Yan. Meron po ba mahilig magbalik ng nakaraan dito? Sana hindi po tayo yun, ha? Kasi si Satan po, mabilis po siya at gustong-gusto niyang magbalik ng nakaraan. Kaya tapusin lang po natin tong verse natin, ha? Balikan po natin yan. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Alam niyo po, kagaya na sinabi ko kanina, if you will read Revelation 12:10, nakalagay po doon na si Satan po ay accuser of brethren.
Siya po yung nag-accuse ng mga kapatiran po natin. Ano po accusation niya? Mamaya makikita po natin. But through Christ's righteousness, no accusation can stand. Ang accusation po kasi ni Satan palagi, mga kapatid, lagi niyang binabanggit sa atin yung mga bagay na tapos na. Para makaramdam tayo ng guilt. Kapag nakaramdam ka na ng guilt, parang ang ayaw na nating maglingkod kay Lord. Ayaw na nating ituloy yung ministry natin kay Lord. Ayaw na nating mag-church. Kasi naaalala natin yung mga bagay na nagawa po natin. Kasi tandaan po natin, mga kapatid, yung sin lagi yan ginagamit sa atin ni Satan. Kaya ang paalala sa atin, stop living under the shadow of old sins. When God forgives, He forgets. Kapag po tayo po pinatawad na ng Panginoon, hindi na yan babalikan sa atin ng Diyos. Kasi sa ating po mga tao, minsan ginagaya natin si Lord eh. Na parang, di ba yung mga tao sa paligid natin, pag pinatawad na kasi tayo, minsan binabalik sa atin eh. Di ba kunyari, nagpatawad ka na, ang sasabihin pa rin ng ibang tao, nung nakaraan nga, ginawa mo to sa akin eh. Di ba? Pero sasabihin niya, napatawad na kita. Pero kapag nagkaroon kayo ng mga disagreements minsan, ganito, ganyan eh. Ano po? Si Lord, ibahin po natin. Kapag si Lord nagpatawad, hindi niya nagagamitin yung dati mong kasalanan para i-guilt trip ka. Ano? Hindi na sasabihin ni Lord, yan ka na naman, yan yung dati mong ginawa sa akin, di ba? Hindi po ganun si Lord. Tayo lang mga tao yung ganun. Ano? Inulit mo na naman, ito ka na naman. Tayo lang po yun. Pero kapag si Lord ang nagpatawad, hindi kanya gagawin ng ganon. Ngayon, sino pong gumagawa sa atin ito? Si Satan. Satan accuses us that we are not worthy sa harapan ng Diyos kasi ang dami mong nagawang kasalanan. And tayo, kapag na-guilty, kapag po tayo nakaranas ng mga ganong bagay, hindi na po natin napaglalampasan yung mga bagay po na to. Kaya mga kapatid, ang challenge po sa atin, we need to live boldly because righteousness conquers accusations. Kapag ikaw Kristiyanong pinatawad, tinuwid ng Panginoon, wala ka na pong dapat ikahiya. Meron kang mga dark past, okay lang po yun. What's more important is your present and your future. Hindi ka na nade-determine ng past mo. Nakaraan na yun. You are now better version ng sarili mo, not unless magstay ka doon sa nakaraan. Not unless hindi ka mag-move forward. Kaya mga kapatid, sa atin po, ang gusto ng Diyos, na tayo po ay mag-live ng meron pong courage, meron pong boldness na nagtitiwala tayo sa ating pong Panginoon. Kasi ito po yung mga minsang sinasabi sa atin ni Satan, mga accusation niya. Sabi minsan ni Satan, you're a failure. Pero ang sabi ng Panginoon, I'm forgiven and covered by Christ. Naranasan nyo bang sabihin na masabihan ng failure po kayo? Sakit po na, ano? You're a failure in this family. You're a failure in this company. You're a failure. Ano? Pero pag tayo po ina-accuse tayo ni Satan ng ganito, tandaan po natin, we are forgiven and covered by Christ. Pangalawa, ano po sinasabi sa atin ni Satan? You'll never change. Hindi ka na magbabago. Ganyan ka na habang buhay. Hanggang mapunta ka doon sa hukay, ganyan ka na. Ano? Mataray ka. Hanggang pag mataray ka na. Ano? Chismoso ka, ganito, hanggang pagkano, ganyan ka na rin. Si Satan, lagi niya tayong sinasabihan na hindi mo na kaya magbago, pero sabi ng Panginoon, God is transforming me into Christ's image. Kasi minsan kapag tayo po, na-accuse na ni Satan, hindi na natin kayang lumago eh. Nai-stuck na po tayo. And lastly, minsan yung puso natin nako-condemn tayo na we are not good enough. Dami nating mga errors. Minsan nagsa-self-pity na nga po tayo eh. Hindi ako karapat-dapat mahalin. Isa lang akong hangin. Isa lang akong bula na mawawala rin in a few minutes, few seconds. Naranasan niyo na po ba yun? Yung nagsa-self-pity na po tayo. Wala naman akong halaga. Wala naman nagmamahal sa akin. Lahat naman ng ginagawa ko, wala naman akong ginawang tama. Lahat ng ginawa ko, mali. Alam niyo po, pag nararanasan niyo po yun, God is telling you, in me, there's no accusation. Hindi kita sasabihin you're a failure kasi ikaw yung greatest creation ng Panginoon. So never believe those people
and even Satan telling you that you are a failure. Kasi God did the best. Nung nilikha ng Diyos ang tao, ang sabi ng Panginoon, it is good. So kapag sinabi ng Satan, nang sinabi ng kalaban, you are bad, then nagsisinungaling siya. Kasi si Lord na nagsabi, it is good. Pwede niyo po bang batiin yung katabi po ninyo ngayon? Sabihin niyo sa kanila, ang pogi mo o ang ganda mo. Baka hindi pa po siya nasasabihan ngayong araw po na to eh. Totoo po yun. Nagaganda po ng grabe si Lord, di ba? Kapag po ba nakikita niyo po yung mga kapatid natin sa pananampalataya, napapasabi kayo na, grabe si Lord. O minsan, kabaliktaran. Pero kidding aside mga kapatid, wag na wag nating paniniwalaan yung mga accusation ni Satan. Kasi yan po yung magdadala lang sa atin para po tayo po ay mawala sa piling ng ating Panginoon. Ang purpose ni Satan, bakit niya tayo ina-accuse? Ayaw kanyang makasama si Lord. Kaya ina-accuse ka. Hindi ka okay, yung kasalanan mong ito, ayan ka pa rin. Dinidefine ka pa rin ng mga bagay na nagawa mo before. No. Kapag ganoon po, tandaan po natin, si Lord ang kikilos po sa buhay natin. Kaya tandaan po natin, yung righteousness natin, it conquers yung accusation. Pangatlo at panghuli, sabi po rito, ang righteousness natin, it conquers our fears. Meron po bang mga kapatid nating takot? Mga takot. Nakaranas pala ng takot. Ayan. Tayo po, iba't iba yung mga takot na meron po tayo. No? Takot sa dilim, takot sa insekto, takot sa future, takot sa pagbabago, takot sa ganito, takot sa... Ang dami natin kinakatakutan. Ano po? Pero going back, sa pinakatakot talaga ng tao, ang root po talaga ng takot natin, walang ibang kundi death. Bakit po? Ba't ka takot magutom? Kasi baka mamatay ka. Bakit ka takot mawalan ng trabaho? Kasi baka mamatay tayo kapag wala na tayong pambili ng mga ganito. So it all roots back dun sa fear of death. Kaya tinan niyo po yung sabi ng Panginoon through Apostle Paul from verses 35 to 39. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us, for I am convinced that neither death nor life, neither angels or demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Ganda ng sinabi ni Lord, ano po? Wala palang makakapag-separate sa'yo. So kahit ano palang gawin po natin, mahal ka ng Diyos, mga kapatid. Kung maramdaman natin na wala na nagmamahal sa atin, anong sabi ng Panginoon? Hindi ka po pwedeng ma-separate sa love ng Diyos. We just need to divert yung perspective natin. Kasi minsan, meron tayong hinahanap pero meron na pala tayo. Naghahanap pa tayo ng iba pero meron ka na pala. Nasa iyo na pala yung pagmamahal ng Diyos, naghahanap ka pa ng ibang magmamahal sa iyo. Kaya mga kapatid, sa atin po, God is reminding us that whatever ang nangyayari man po sa buhay po natin, we are more than conquerors. Kasi po ito po mga bagay po na ito, mahal na mahal tayo ng Diyos. Hirap ka man, wala po tayong discrimination pagdating kay Lord. Because pagdating ng New Testament, ng New Covenant ng Panginoon, we are all under the grace. Pantay-pantay na po tayo. Wala na pong mas higit, wala na pong mas mababa. Lahat po tayo ay pantay sa harapan ng ating Panginoon. And si Paul nga, nilist niya na lahat ng ito. Tribulation, persecution, famine, danger, sword. And still, ano sabi ni Pablo? Nothing can separate us from God's love. Wala makapag-separate sa atin. Ano po, may gera man, ano man nangyari sa mundong meron po tayo, hindi mawawala ang pagmamahal ng Diyos. It is consistent pa rin sa buhay po natin. Kaya nga, this is a great reminder sa atin. Alam niyo po, kagaya ng binanggit ko kanina, we are more than conquerors. Not just a winner, but overwhelmingly victorious.
Ano ibig sabihin ng Panginoon dito? Ang ibig sabihin po ng Panginoon dito, kumbaga sa basketball, hindi ka lang nanalo ng 1 point lang. Yung victory na meron tayo, tinambakan mo. 100 yung score mo, yung kalaban mo 20 lang. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Nagtagumpay ka, sumakses ka sa buhay. Minsan hindi lang po natin talaga nararamdaman kasi you are looking for certain things in life. Meron ka pang ibang hinahanap, pero victorious na po pala tayo. Kaya nga sa atin po, yung love ng Diyos, alam niyo po, napakahalaga po nito eh. Kapag naramdaman natin yung pagmamahal ng Diyos, it guarantees eternal security. Ibig sabihin po, meron ka ng parang insured ka na anumang po mangyari sa mundong ginagalawan po natin, you will be with Jesus Christ. Kunin ka man ni Lord ngayon o kunin ka ni Lord in the future, ang alam natin, kay Lord ka, pupunta. Kay Lord tayo sasama, kay Lord tayo, yun po yung mga kasama po natin. And tandaan po natin, ang tunay na victory sa buhay ng isang Kristiyano, it's not about avoiding battles, but it is about conquering those battles through Christ's righteousness. Hindi po tayo magtagumpay na umiiwas ka sa problema. Yun kasi yung gusto nating gawin palagi. Sana wala akong problema, sana ganito. Pinagpipray natin, Lord, sana po wala na pong problema dumating sa akin. Pero pala, ang buhay pala ng Kristiyano, it's not avoiding battles, but it is about winning one. Mapagtagumpayan yung mga battles ng buhay po natin. Di ba po sobrang satisfying kapag na-realize natin, tapos na pala yung mga problema ng buhay natin? Ano pong pakiramdam kapag nakapagtagumpay tayo sa isang problema? Sarap talaga. Di ba? Doon nga tayo napapagastos lalo eh. Deserve ko to. Kailangan ko to. Kailangan ko. Walang problema po doon. Pero yung satisfaction na mapagtagumpayan yung problema sa tulong ng Panginoon, sobrang worth it. Kaya mga kapatid, sa atin po, huwag tayong mag-avoid ng battles. Kasi we are more than conquerors. You are built to overcome. Kaya ka merong Jesus kasi mapagtatagumpayan natin lahat ng hamon ng buhay. Nang hindi mag-isa, kasama natin yung ating Panginoon. And again, hindi lang tayo survivors. Conquerors tayo. Tandaan niyo po yan, ano? Pwede niyo po bang kalabitin muli yung katabi niyo? Sa mong conqueror ka. Ano? Hindi ka lang basta survivor na clutch na ganito. No. Survivor, hindi lang tayo survivor, conqueror po tayo mga kapatid. Kaya nga isa pong paalala po ito sa atin, na kapag kasi tayo napangunahan ng takot, kaya yan pinapa-overcome sa atin ng Diyos. Maraming kasi tayong takot na mawalan ng mga mahal sa buhay, takot na wala na nagmamahal sa atin, takot na mga bagay nito. And si Satan, ginagamit niya yung takot natin para ilayo tayo kay Lord. Kaya if you have righteousness, ma-overcome natin lahat ng takot po natin. Kasi po alam natin na kasama natin si Lord. Kaya isang paalala po sa atin mga kapatid. Ayan. Tinagalog ko po ito. Sabi dyan, huwag kang papayag na mamumuhay kang talunan kasi matagal ka ng panalo. Ano? Don't live a life as a loser. Kasi victorious tayo mga kapatid. Panalo ka na eh. Minsan pinapamuhay pa rin natin yung sarili natin bilang talunan. Pero matagal na tayong pinanalo ng Panginoon. Kaya po ang mga Kristiyano, we need to live a life as a winner. Kasi po, we are just waiting for our reward. Pagdating ng Panginoon, meron tayong reward na dadatnan. Kaya mga kapatid, mga Kristiyano, isang paalala ng Panginoon sa atin, righteousness conquers. Na paglalampasan po nito yung lahat ng bagay sa buhay po natin. And soon, lahat po tayo sa success. Lahat tayo makakapunta sa langit kasi mananatili po tayong sa Panginoon righteously. And sana po magkita-kita po tayo doon. Yung mga katabi po ninyo ngayon, nasa likod, nasa harapan, sana nandun po sila sa langit na bayan. Gusto niyo po ba silang kasama? Yung iba, ayaw niyo po ata.
Gusto niyo po bang kasama yung mga kapatid po natin? Ayaw niyo po talaga. Ayan, sana po magkakasama po tayo. Ano po? And para magkakasama po tayo, patuloy tayong magpaalalahanan, live righteously sa harapan po ng Panginoon. Tayo po tayong lahat, and this time, sa mensahe ng Panginoon na atin po napakinggan, we cannot live righteously kung hanggang ngayon wala ka pa ring Jesus sa buhay. So if you want to receive this Jesus, mga kapatid, malaya po kayong lumapit sa harapan. And tanggapin po natin yung Panginoon po natin bilang personal po nating tagapagligtas. First time mo mag-church, second time, matagal ka na nag-church. Baka the Lord is calling you to receive Him. Tinatawag ka na ng Diyos dahil ngayon na po ang araw ng kaligtasan. Gusto ng Panginoon, makasama ka doon sa buhay na walang hanggan. Kaya muli kapatid, inaanyayahan kita sa harapan at tanggapin mo ang Panginoon natin bilang iyong personal na tagapagligtas. Pakinggan po natin yung panawagan ng Panginoon. Mahalaga ka kay Lord, kaya ayaw kanyang mapahamak. Ayaw kang masaktan ng Panginoong Diyos. Kaya wag nating hayaan yung sarili natin na patuloy na sinasaktan ng mga tao sa paligid po natin kasi ayaw yun ng Panginoon. Kaya po sa oras po na ito, tinatawagan ka ng Diyos. Isuko natin ang buhay natin sa Kanya. Tanggapin po natin siya hanggang sa tubig ng bautismo. And let's declare Jesus as our Lord and personal Savior. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you Patuloy po tayong aawit. Baka po meron pa pong hindi pa po kumikilala kay Lord. Kapatid, now is the time. Huwag nating sayangin yung pagkakataon. Baka ngayon ka na tinatawagan ng Diyos. Ngayon ka na pinapalapit. Ngayon ka na pinabibigyan ng panibagong buhay. Kaya huwag nating sayangin ito, kapatid. The Lord is faithful. The Lord provides. The Lord is everything sa buhay po natin. He is just waiting for your yes. Kaya again, niyayaya po kita sa harapan for the last time po. Kung naririnig mo yung pagtawag ng Diyos, malayang malaya kang lumapit sa harapan and receive Jesus in your life. Glory to God po. And this time po, kung sino man po yung mga kapatid po natin may mga prayer requests, pwede po tayo lumapit sa harapan. Thanksgiving po. Sige po. Sige po, let us all pray. Heavenly Father, Lord, nandito po kami sa inyo pong harapan, praising and glorifying your name. Thank you, Lord God, dahil po dakila ka sa buhay po namin. Thank you, Lord, for being faithful, being good, Panginoon, sa buhay po namin. Lord, we are here, Lord God, nagpapasalamat po muli sa lahat ng mga answered prayers, sa lahat, Panginoong Diyos, ng mga pagpapala na inyo pong pinagkaloob sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid po naming nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Magdidiriwang pa lang, mga Panginoong Diyos. Lord, we praise you, Lord God,
Dahil alam po namin na hindi po nila mararanasan ang ganitong klaseng buhay kung hindi po kayo nila kasama sa pang-araw-araw nila, Lord God. Ganun din, Lord, ang aming prayer sa mga kapatid po namin who celebrates their wedding anniversary, business milestones in life. Lord, you are faithful enough, Lord God, dahil po nakarating ang bawat isa sa ganito pong stage ng kanila pong buhay. Lord, ganun din po ang aming prayer sa mga kapatid po namin na meron pong mga daladalang bigat sa kanila pong buhay, problema, trials, challenge sa kanila pong buhay. Lord, give us the strength. Kagaya ng mensahe po ninyo, we are more than conquerors through you. Kaya Panginoong Diyos, pagpalain mo mga kapatid po naming nabibigatan po ngayon. Di man po namin alam ito, personal battles man po ito, but Lord God, alam po namin na sasamahan niyo po kami all throughout this battle, Lord. And we are also praying sa mga kapatid naming may karamdaman, physically, emotionally, spiritually, Lord God. Haplusin niyo po sila na inyong mapagpalang kamay. And let them experience your power, Lord God. Sa mga gamot na kanilang iniinom, mga doktor na tumitingin po sa kanila. Alam namin, Lord, na hindi mo sila pababayaan. Ganon din, Panginoon, ang mga kapatid namin who experience failures, hurt, pagkawala ng mga mahal nila sa buhay, brokenness, Lord God. Kayo po sana, Panginoong Diyos, ang sumama, yumakap, magparamdam ng inyo pong pag-ibig sa kanila, that you have better plans, Lord God. Tulungan niyo po sila to keep moving forward. Alam namin, Lord, mahirap, mabigat, pero Lord God, through you, alam po namin, makakayanan po namin ito. Kasama po sa prayers po namin ng mga kapatid namin who are struggling with sin, habitual sin, Lord God, patawarin niyo po kami, baguhin niyo po kami. Alam po namin na hindi po kami dapat nagpapasakop sa kasalanan, hindi namin dapat inaalagaan po ito. Kaya Panginoong Diyos, kayo po ang mangunat magpala po sa amin. Lord, kasama po sa panalangin namin ng mga kapatid po namin who are asking for knowledge and wisdom sa mga interviews nila, exams, decisions in life. Lord, lead us, Panginoon. Bless us, Lord God, through the Holy Spirit, kung ano po yung tama at dapat po namin gawin. Lord, ganun din ang mga kapatid namin who will travel, Lord God, inside and outside the country. Lord, bless them. Keep them safe. Ilayo niyo po sila sa anumang kapahamakan. Alam namin that you will bless them so that they can be a blessing pa sa marami pong tao ang kanilang mga kasama. Lord, ano man po yung mga kahilingan ng mga kapatid po namin ito, personal man po ito, for their family, Lord, nababatid niyo po ito. Kaya po sana mangyari ang kagustuhan mo sa buhay po namin. Patawarin niyo po kami, bigyan ng panibagong pag-asa. At sa buong araw po na ito, sana Panginoong Diyos, ikaw po ang napapurihan, hindi po kami. Kaya Panginoong Diyos, sama-sama kami ngayon nagpapakumbaba, nagpupuri, nagpapasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. God bless po sa ating. For the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. High and lifted
Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for the love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. At sa atin pong muling pag-aalala ng kadakilang ginawa ng ating Panginoon na binigay po niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan at mabigyan tayo ng buhay at buhay na walang hanggan. Sa ating pong pagganap sa banal na hapunan ng ating Panginoon ay ating pong basahin at pakinggan na sinasabi sa unang Korinto 11:23. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan ay pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita.
Tayo po'y manalangin. Dakila at papagpala naming Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa buhay at kalakasan na binibigay niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat sa gabay at patnubay na ginagawa niyo po sa bawat isa sa amin at sa iglesyang ito. Maraming Diyos, maraming pong salamat. At kami po ay tatanggap na naman ng inyong banal na hapunan na alam po namin na ito ang pinakadakilang sakripisyo na ginawa niyo po para sa amin. Maintindihan po namin kung ano po yung dapat naming gawin na bawat isa bilang isang Kristiyano. At sana po masiyasat namin na kung karapat dapat po kaming tumanggap dito. Namin Diyos, ito po ang samo namin at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
At sa atin naman pong muling pagbibigay ng ating mga handog at mga ikapo sa ating Panginoon para po sa ating magamit sa kanyang ministeryo na ginagampanan. Ang iglesyang ito ay patuloy po na napakadami pong ministeryo na ating pong ginagampanan. At ang ating mga handog na ito ay talaga pong nagagamit natin sa paglago ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. At ating pong basahin ang sinasabi sa pangalawang Korinto 9:6. Ito po ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Pagpalain nawa ng Panginoon, pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go, watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy, and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. From your heart, give your best. Give unto God, and you will be blessed. Don't be stingy and don't be tight. Learn from the widow in the Bible who gave her last night. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat po sa patuloy na buhay at kalakasan na inyong pinagkakaloob sa amin. Maraming salamat, Ama, sa patuloy na biyaya, pag-ibig mo na inyong pinadarama sa amin, Ama. Father God, nasa aming harapan ang aming pinagsama-samang mga tithes and offerings. Father God, maging katanggap-tanggap nawa sa ito, Father God. At nawa, dalangin namin, Father God, na patuloy namin magamit ito sa ikalalago ng iglesia dito sa lugar na ito, Ama. Tulungan niyo po kami, Father God, sa lahat ng aming mga gawain sa iglesia, Lord God. At nawa, patuloy kami magtagumpay sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita. Ama, dinadalangin namin, pinag-salamat namin ang patuloy na
trabaho, negosyo, mga kabuhayan na patuloy niyo pinagkakaloob sa amin. Ama, maraming salamat po at naway patuloy niyo pang pagyamanin ang aming mga negosyo at hanap buhay na ito, Lord God. Ganon din, Father God, dalangin namin ang mga kapatid namin na sa mga oras na ito naghahanap ng kanilang pagkakakitaan, trabaho. Dalangin namin na pagpalain niyo rin sila, Father God. Loobin niyo nawa na masumpungan nila at pagkaloob niyo ang kanilang trabahong hinahanap, Father God. Ang lahat ng ito, Ama, ay sinasamot niya dalangin namin sa tanging pangalan lamang ni Kristo Jesus namin na kapagligtas. Amen. Yan po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Okay po ba kayo dyan? Sige, palakpakan naman po muna natin si Lord at tayo po ay magpasalamat at patuloy pong pinagpapala ang bawat isa at binigyan tayo ng pagkakataon muli na magsama-sama sa paglilingkuran at pagpupuri sa kanyang pangalan sa araw na ito. So sa ating pong patuloy na mga gawain ng ating Panginoon dito po sa dako ng 20th Street ay pinapaalala po natin yung Sunday worship po natin. Nag-start ng 9 a.m. at sa hapon naman po meron tayong 5:30 p.m. At kung hindi po talaga kayo makakarating ay available po tayo live on Facebook. So pero mas maganda po, sama-sama tayo nandito nakikita-kita every Sunday po. So midweek service naman po every Wednesday at 7 p.m. At sama po tayo. At maganda po yung sharing time pag Wednesday. Subukan nyo po. At talaga pong ma-uplift kayo ang inyong mga buhay, Kristiyano ay talaga pong maganda po yung mga aral ng ating Panginoon. So subukan nyo po. Mag-midweek service tayo at every Wednesday 7 p.m. Cell groups naman po, tuloy-tuloy ang ating East Tapina, Gordon Heights, East and West Back cell groups. So kung wala po kayong sinasamaang cell groups, makipag-alam lang po sa ating mga leaders, sa ating mga pastors, at join po tayo ng cell groups. Ganon din po ang weekly Bible study. Tuloy-tuloy rin po yan with Brother Dave and Brother Gardy. Kung nais nyo pong magkaroon ng Bible study sa inyong mga tahanan, makipag-alam lang po sa ating mga officers, sa ating mga elders, kay Brother Dave, kay Brother Gardy, at i-schedule po natin ang gawain ito para sa inyo. Nightlight naman po every Friday at 7 p.m. Yan po. Ito po, live lang po ito sa Facebook. So pagkatapos nyo po magtrabaho or magpapahinga kayo, 7 p.m. Yan, makinig. Buksan nyo lang po inyong mga cellphone. Makakarinig na po tayo ng salita ng Diyos. At ganoon din po yung ating prayer breakfast. Ayan, kahapon po nagkaroon tayo ng prayer breakfast. Every last Saturday of the month po yan. Ginawa po natin yan doon sa dako ng SBMA sa Subic. Diyan po yan sa mini golf. Ayan. Maganda po yung panahon kahapon. Kaya ayan, tuloy-tuloy. Alam ko po ang speaker dyan, si Brother Gardy. Yan. So, Christian Youth Fellowship naman, every Saturday po yan at 4 p.m. Yung mga kabataan natin, marami ba tayo nung last Saturday, Brother Mac? Joint fellowship pala ng Dorcas at saka kabataan. Saan ba yan? Ayun, ang dami. Naging bata tuloy yung mga natin, SG, oh. Nakikita nyo? Yan po yung mga kabataan. Talagang nakakadala po yung mga kabataan. Kaya yung mga SG, sama na po kayo sa mga kabataan. Sama na sa kabataan. So, yan po. So, yung mga kabataan po natin talagang masisipag po yan. So, yung po mga anak ninyo, yung mga pamangkin ninyo, kapitbahay ninyo, o kung sino man, kakilala nyo kabataan, pasamahin nyo na po. At malaki pong magagawa niyan sa ating mga kabataan. Okay po? Next po natin ay ang Yummy Fellowship. Nako, itong Yummy. Yummy talaga. Saan ba ginawa yan? Last week, ginawa po nila nung fellowship nila.
Ang dami po nila. Alam ko, umabot sila ng ilan ba inabot kayo? 20 plus? No, 20 plus sila, oh. Yan. Yan po yung mga Yummy natin. Kung nais nyo pong mag-join ng Yummy, sama na rin po kayo. Yan. Young Adult Fellowship. Yan po. Yan. Dorcas and Builders Fellowship every third Saturday of the month. Mga kababaihan, kalalakihan, ganun din po. At ang Longa po, Zambales Dorcas Fellowship ay magkakaroon po ng gawain sa September 13 sa Riverview Party Hall sa Subic, Zambales. Doon po sa Subic Town, 2 p.m. Ang kanyang team, Empowered to Care, Re-Echo on Counseling Seminar. Counseling Seminar po ito, ha? So yung mga Dorcas po, kaya iniimbitahan po tayo maki-join sa September 13. So, malapit na po yan. And then, leadership training, meron po tayo mamaya, Brother Dave. Mamaya po meron yung mga kalalakihan natin. So, after po ng service, meron po tayong leadership training sa baba. At I'm sure marami na pong naka-attend dito. Continuation lang po ito ng gawain. Yan. Silver Gray Fellowship, every Friday, yung mga SG natin, masisipag. Yan, every Friday po, sama na po kayo. Actually, hindi po every Friday yan eh. Talagang lahat sinasamahan nila. Pati nga kabataan, sinasamahan na rin ngayon. Talagang masisipag yung ating SG. Next po natin, ayan. Ito naman po yung regular Bible School natin na ginagawa po. Inumpisahan po natin sa dako ng Gordon Heights. Ayan, panoorin po natin yung short video nila. Ayan, yung kahapon po yan nangyari. So yan po yung isang ministry na ginagawa po ng 20th na tulungan po natin yung mga kapatid natin doon sa dako ng Block 27 at paligid noon. Ang target po natin, makuha natin, maturuan natin yung mga bata. Nakita niyo po yung mga bata, nakahubad, walang tsinelas, at talaga pong mahirap ang buhay nila. Kumisan, 8 po sila magkakapatid, yung isa mahigit 10. Tapos, ando doon po, ang target po natin, tulungan natin sila at pati yung kanilang mga magulang later on, maka-attend doon sa gawain na po niya na ginagawa natin. So, humingi po tayo ng mga tulong. Kung meron po kayong mga lumang damit sa mga bata, mga sapatos, kung ano pa yung hindi nyo na po kailangan, willing at talaga pong tatanggapin natin para po may bigay po natin doon at may tulong natin. Every Saturday po yan, nag-start po ng 8:30 pero nung last, nag-late na po kami nakapag-start pero at least doon pa rin yung mga bata, naghihintay po sila at masayang-masaya sila at natututo sila ng salita ng ating Panginoon at mga Bible lessons, Bible stories. At alam nila ngayon kung sino na si Moises. Alam na nila kung sino si Samson. Imagine nyo, malaking bagay. Dati ang alam lang nila si yung kapitan barangay lang ng Gordon Heights. Pero ngayon, alam na nila kung sino. Malaking bagay po. So, yan po. At next po natin, meron pa bubang balita. Ayan, yung mga August celebrants po natin. I-greet po natin ng happy birthday si Sister Jocelyn Singapan. Yan, si Sister Magdalena Saliwa. Happy birthday kay Sister Ana Marie Adriano. Si Brother Aaron Noblesa. Ayan. Happy birthday kay Ruen Josh Narbarte. Wala. Si Sister Melanie Tirona. Sister Raquel Dalusong. Sister Raquel, happy birthday kay Brother Danjo Kimson, September. Kay Brother John Paul. Brother John Paul. Hindi ka ba? Ay, hindi ba ikaw yun?
kay Brother Welvinson Capuli, kay Sister Zoe Kate Montano, happy birthday kay Joyce Camille Fernandez, kay Brother Dindo Edrad, kay Brother Alvin Luna, kay Sister Leia Despi, at kay Sister Rosalinda Manalad. At meron pa, happy birthday kay Brother Edgar Ginihin, Brother Christian De Los Santos, and Brother Brennan Echano. Yan. Baka po meron pa pong hindi nabati sa inyo ng birthday dito. Baka nagbe-birthday po kayo, tahimik. Birthday mo ata dyan eh. Hindi ba? Hindi. June pa. Matagal pa, isang tao pa. Anyway, happy birthday po sa lahat. At naway pagpalain kayo ng Panginoon at bigyan pa kayo ng marami pang kaarawan sa darating. Okay po? So, ganun din po sa ating mga visitors. Welcome po natin ang ating mga bisita. Ito po yung ating mga bisita, the Logdog family. At Evelyn, Edwin, Eliza Grace, Eric Jean, and Elaine Joy. Nasaan po sila? The Logdog family. Ayun sila. Ayun, welcome po. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Baka po meron pa itong katabi. At si Brother Daniel Ace Bernal, kabataan ito. Brother Daniel, baka po nasa baba siya. At si James Brent Javier. Wala po. So dito po, wala na pong mga bisita. Ito, hindi na bisita yan. Welcome back at Ma'am Lynn. So baka po meron pa tayong bisita. Wala na po. Kung wala na po tayong bisita, ay maraming salamat po sa lahat. At nawa po ay magkita-kita tayong muli sa mga gawain pa po ng ating Panginoon dito po sa dako ng 20th Church of Christ. Maraming salamat po. Tayo po ay magpatuloy. Tayo po lahat ay muling tumayo po. And let's sing Shout to the Lord once again for our closing song. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. And shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Tayo po yumuko at manalangin. Dakila at papagpala namin Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po at kami po ay nakatapos sa aming pananambahan ngayong umagang ito na kami po ay maraming natutunan sa aming mga ginagawa sa araw-araw na kung kami po ay maging righteous
may mako-conquer po namin yung aming fears, ang circumstances, and yung mga accusations against us. Sana po magamit namin to na narinig naming mensahe sa inyo hanggang kami po ay makisalamuha sa mundong ito na alam po namin na punong-puno po ng kasalanan. Manaming Diyos, yung message na binigay po ninyo sa amin ay napakalakas po ng naibigay na idulot po sa bawat isa sa amin. At sana po ito ay may pamuhay po namin sa aming pamumuhay sa araw-araw. Maraming salamat po sa mga gumanap sa umagang ito, nagbigay ng message, ang gumanap po sa lahat ng mga programa na ginawa ngayon. Alam po namin kayo ang gumabay at tumatnubay sa bawat isa. Nadalangin po namin yung iglesyang ito, yung church na ito na lahat po ng mga gawain, lahat po ng mga gustong gawin para po sa ikalalago at kaiuunlad ng inyong iglesia ay lagi niyo pong gagabayan at papatnubayan. Ama namin Diyos, sa aming pag-uwi, sa aming mga patahanan, sana po lahat po ng kung gaano niyo po kami pinatubayan sa aming pagpunta dito, ay ganun din po yung gagawin niyo pong pag-alaga sa amin hanggang kami makauwi na matiwasay sa aming mga tahanan. Ito po ang sama namin na dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sana po tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikilakip ng Santo Espiritu, at ang gabay at alaga ni Jesucristo sa atin ay sumaating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen. Gandang tanghali po sa